ng pandemic or ng closure ng mga paaralan, bumalik na tayo sa new normal in education. At ngayon po, matatandaan natin na napakalaking problema ang naidulot ng pagsasara ng mga paaralan. So ngayong umaga po, bibigyan ko kayo ng ulat tungkol sa mga programang ipinatupad po dito sa SDO Iriga City nang sa gayon ay matugunan natin ang mga hamon na ating kinaharap noong panahon ng pandemya. So this is the Iriga Plus program, sustaining the gains of the learning recovery efforts. So I will give you just a short review of the key events that led to learning recovery efforts in the academic or in the education sector. So we can remember that by the year 2020 to 2021, that's the start of the COVID-19 pandemic. And as I have mentioned, it's a known knowledge to everyone that during these years, our schools were closed. It is an experience that we did not imagine to happen. But learning must continue, so DepEd now introduced our basic education learning continuity plan, which now detailed our strategies and approaches on how learning will still be delivered to you our dear learners, with the use of different strategies. Opo? So hindi ko na po iisa-isahin kung ano yung ating mga modalities na natutunan noong panahon ng pandemic. At noong 2021 to 2022, dahil po sa pagsisimula ng vaccination noong March 2021, unti-unti po nabinuksan ang ating mga paaralan. Kaya nagkaroon po tayo ng limited distance learning. Mula sa distance learning, nagpatuloy na po ito sa gradual shift to distance. Gradual shift, I mean sa in-person classes. And by the year 2022 to 2023, that's the lifting of the COVID-19 pandemic as a state of public health emergency in July 2023, which led to the opening of schools once more. And now we are in this era, our post-pandemic era, starting from 2023 until today into the coming years, and we have noted that there were significant learning losses. It is revealed in the many studies and researches as well as observation in the school. So nung pumasok kayo, after the 2-year closure, di ba para kayong mga robot? Ano po? Na hindi kayo nakikipag-usap sa mga classmates nyo? It's as if you just came out from a cave. Now, there is that big challenge that we have to face. And DepEd Region 5, because of that, introduced the Region 5 Learning Recovery Plan. And this presentation is from Ma'am Joan Lagata, our Education Program Supervisor in the region for English. And she is also the regional vocal for the campus journalism. She's the lead in the proposition of the Region 5 Learning Recovery Plan. Now, what is the Region 5 Learning Recovery Plan? So, sabi nga natin kanina, maraming nawala at kailangan nating habulin kung ano ang mga nawala. Okay? So, DepEd Region 5's move is to introduce the RACE, R5 Learning Recovery Plan. What is RACE? RACE means recovering for academic achievement by improving instruction through the sustainable, evidence-based learning programs. At dahil po dito, kailangan natin i-address ang learning loss na nangyari or naganap dahil sa COVID. And according to World Bank, in 2021, they have estimated that the global rate of learning poverty, defined as the percentage of children who are unable to read and understand a simple text by age 10, increased by about 53% to approximately 63% since the beginning of the pandemic. So, ibig sabihin pala, bago pa yung pandemic, meron na tayong mga gaps sa pagkatuto. At dahil nagkaroon ng school closure or dahil sa pandemic, mas lalong tumaas po yung antas ng ating learning gaps. Okay? Nakakalungkot, di ba? Wala
wala silang reaction. Nakakalungkot yan, lalo sa aming mga guro, na ang nais lamang namin ay matuto ang ating mga mag-aaral na pagkalabas po nila sa basic education, sila ay mga buong tao na kaya nila umarap sa mga hamon na buhay. So dahil dyan, ang ating pong Learning Recovery Program or Plan ay nagbigay ng diin para sa mga mag-aaral sa grades 1 to 3. At tinututukan din ito ang literacy and numeracy. At ang pagpapatupad po nito ay sa loob ng 3 taon mula 2023 until 2025. Now, what are the priority areas of the learning recovery? So, ano yung kailangang tutukan dun sa ating learning recovery program? Unang-una po ay ang ating curriculum, assessment, and instruction. Yung mismong pagkatuto nyo, yung mga bagay na kailangan nyong malaman. So, nagkaroon tayo ng kakulangan sa inyong mga kakayahan dahil nga walang face-to-face classes. Ano? At nung panahon na yun, mas lalo nabigyan ng halaga ang ating mga guro. O, diba? Kaya nyo bang matuto with the help of your parents na busy din? At kapag sinabi nyo, paturo nga po, di nga ako kaya. I am very busy. So, this is good. Yung distance learning is good for learners who are they are self-learning. They are independent already. Pero po sa mga bata na lalong pinagtutuunan ng ating LRP, grades 1 to 3, mga ilang taon po ba yun? Ang grade 1 ay 6 na taon hanggang grade 3, 9 years old. Okay? So yan, tinutukan ang curriculum, yung assessment. Kung kaya na ba nilang sagutin ang mga pagtataya or mga katanungan na may naakma sa kanilang edad. Yung mga content standards, performance standards, and also the instruction. So, yan ang kailangan binigyan niya na pansin. At syempre pa ang academic support, napakahalaga nito. Tanggap natin na hindi nyo kayang matuto na kayo lamang. Tama po? You will always need the help of everyone. That will include your teachers, your classmates, and your peers, and your friends as well. Okay? And this priority area also is on teacher development. So yung teacher, nung panahon ng pandemic, ang kanilang ginagawa ay umupo at mag-receive ng sweldo ba? O may mga nang bash sa mga guro nung panahon na yon, di ba? Ang sabi doon sa Facebook, yung mga teacher, tumatanggap ng sweldo, ng benefits, pero hindi naman pumapasok. Pero hindi nila alam kung gaano yung hirap ng mga guro nung mga panahon na yon. Lalo na sa pagpiprint ng mga modules at pagpapaabot rin ng mga modules. So kung yung mga bata or yung kanilang mga magulang ay hindi nakakarating sa paaralan, nagiging house-to-house ang delivery ng mga learning materials. At isa pa, yun din pong ating mga guro ay kailangang tugunan yung mga pangangailangan nyo, kaya sila ay sumasagot sa inyong mga text messages, maging sa inyong mga Facebook Messenger. Tama? At natutunan natin noon na sa Facebook Messenger pala, pwede magkaroon ng discussion sa klase. Ano po? Magbibigay lang ng tanong, pwedeng sumagot yung mga mag-aaral. Yun nga lamang, ang problema, kailangan magaling ang guro na malaman kung talaga yung sagot ay mula sa kanyang mga mag-aaral o nag-i-smile kayo. Meron bang time na hindi kayo ang sumagot? O yan, bumabalik kayo sa time na yan. And also the budget. Ayan. So pinagtuunan ng malaking budget ng pamahalaan ang ating mga learning recovery efforts. Okay, so for DepEd Region 5's move, we followed the rapid framework for learning, recovery, and acceleration in Region 5. And R stands for reach every child and keep them in school. So kailangan, mula nung ibinalik ang mga bata sa paaralan, kailangan walang isang mag-aaral ang maiwan. Kailangan lahat talaga sila ay nasa loob na ng paaralan. Yung iba, mula sa private school na pumunta sa mga pampublikong paaralan, bumalik na rin sa mga private school. So maganda din yon. Ang importante, ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Ngunit, mayroon ding mga datos na nagpapakita na mayroong mga mag-aaral na hindi na
pumasok pagkatapos ng pandemic. Yung iba, mas pinili na lamang na hanap buhay. Ganyan kahirap ang ating buhay ngayon. Kaya napakaswerte nyo na kayo ay nakakapag-aral at may DSLR. Okay, next is assess learning levels regularly. In the conduct of our recovery efforts, pre-tests and post-tests were given. Yung post-test po ginagamit para malaman kung nasaan na ang level ng mga mag-aaral. At magkakaroon na ngayon ng implementasyon ng mga intervention. At pagkatapos naman ito, sa pagtatapos ng implementasyon, nagkakaroon po tayo ng post-test upang makita kung meron ba pagbabago. Tumaas ba ang level? Bumaba ba? Or parehas lang? Pagkatapos ng ibinigay na intervention. And also, our learning recovery efforts prioritizes teaching the fundamentals. So yung focus nga natin, anong grade levels? Grades 1 to 3. So ano ang mga fundamentals sa early grades? So kailangan meron silang foundational literacy and numeracy skills. And I is for increased instruction, including catch-up learning. Yan. So, kailangan masigasig, lumalagablab ang teacher sa loob ng classroom para sa learning recovery classes. Siyempre naman, ang bata ngayon ay hindi lang natututo sa pamamagitan ng guro na nagsasalita. Ano po? Mas gusto nyo merong mga paggamit ng technology, ayan, paggamit ng mga visual aids, at kailangan animated din si teacher. Sino dito gusto maging teacher in the future? Ay, wala. Oh my God, mauubusan pala tayo ng teacher. Thank you, Nonoy. Mauubusan pala tayo ng teacher in the future. Paano na kaya yan? Nakakapagod. And letter D is to develop health and well-being. Hindi